naman nga ni kami dito sa kubo ng pininyahang manok para nga ito sa ulam ng aming mga worker. Nagluto na nga din pala ako ng biko para meron nga kaming snacks. At eto nga yung manok na ready na dahil pinagayat ko na to kay housemate. Pinahugasan ko na rin sa kanya kaya eto nilagyan ko na lang ng asin. Pagkatapos mag-i-slice muna tayo dito ng mga aromatic na gagamitin. At tulad na nga lang itong sibuyas, bell pepper, luya at syempre gagamit din tayo dito ng patatas at saka carrots. Pagkatapos ko ang gayatin itong mga kakailanganin natin, nagpainit na nga din pala ako dito ng kawali. Naglagay na nga din ako ng cooking oil. Tapos igigisa na natin dito yung garlic at saka sibuyas. Nailagay ko na nga dyan yung ginger at imekos-mekos na natin yan para lumabas na yung kanyang kaluluwa. Pagkatapos saka natin ilalagay yung chicken. So bale yung timpla lang natin ng chicken, inilagyan ko nga lang yan ng asin kanina. Pagkatapos imekos-mekos na nga natin yan. Takpan ko nga lang to hanggang sa mamutla. At pagka ganito na yung kanyang itsura ay pwede na natin ilagay yung carrots. Paghaluin lang natin yan saglit. Pagkatapos ilagay na natin yung patatas. Ilalagay ko na nga din dito yung pinakasabaw ng tidbits na nabili namin. So bale hindi na tayo dito gagamit ng tubig. Maglalagay na nga din ako dito ng asin at saka paminta. Pagkatapos paghaluin lang natin yan hanggang sa makombine yung mga ingredients. Ilalagay ko na nga din pala dito yung ating gata. Pagkatapos isusunod natin itong pineapple tidbits. Ilalagay ko na rin dito yung bell pepper. Pagkatapos saka natin yan imekos-mekos. Nga lang natin yan hanggang sa maluto. Yung pala ako dito ng siling haba. Madali lang pala lutuin tong pininyahang manok mga kaolibs. Akala ko talaga dati sobrang hirap nito. At eto na nga yung kanyang itsura mga kaolibs nung maluto na. Pero iintayin pa natin to ng ilang minuto para medyo wala namang sabaw. At eto na nga magpe-plating na tayo mga kaolibs. Sa amoy pa nga lang mga kaolibs talaga naman nakakatakam ng kumain. First time ko lang talaga tulutuin mga kaolibs at nakakatuwa dahil nakuha agad natin yung tamang timpla. Nga nagpahabol pa nga ako dito ng bulinaw ang tawag nito sa amin. So bale, isasangag ko nga lang to gamit itong olives oil. Naubusan nga kami ng cooking oil mga kaolibs kaya eto na lang yung gagamitin natin, yung olives oil. Nagamit ko nga lang yan sa salata pero ngayon gagamitin natin dito sa bulinaw. Dahil sangag lang naman yung ginawa natin kaya eto tapos na agad. Eto nga naghanda na nga kami para sa kakainin ng aming mga worker ngayong lunch. Paano ba yan mga kaolibs? Kumuha na kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo kami. Nagsidatingan na nga din pala yung aming mga worker mga kaolibs at sabay-sabay na nga din pala kaming kumain. At eto nga si Tisay humabol. Buti na lang talaga marami pang natira kaya yan meron pa siyang uulamin. Talaga yung literal na buntis. Hindi po ako, busog lang talaga ako mga kaolibs. Tapos kung magluto para sa aming lunch, eto magluluto naman ako para sa aming snack. Nuno ko na nga lutuin yung pilit dyan. Pagkatapos ito na nga yung ating gata. Lagay lang ako dyan ng balat ng kalamansi kasi masarap na yung aroma pag merong ganyan. Tapos nilagay ko na dito yung maraming asukal. Mekos-mekos lang natin yan hanggang sa masatisfied ka ganon. Eto na nga kumukulo na, malapit na yan. At pagka ganito na yung kanyang itsura, pwede na natin ilagay yung kanyang pilit. Bali sinain ko na nga ito mga kaolibs kaya ang gagawin na lang natin dito ay mekos-mekos na lang to sa mahinang apoy. At dahil sobra sa gata itong ating biko, kaya ang ending medyo nalata siya at nag-uoy. Pero carry lang mga kaolibs dahil nabitin nga kami dyan sa sobrang sarap. Favorite namin yan magpamilya dahil nga yan talaga yung pagkain na hindi nawawala sa handaan. At eto na nga mga kaolibs, ready na para kainin. Perfect na perfect to sa kape na walang asukal. Sobrang tamis na niya. Char. Yun lang, bye!